Maraming naperwisyo sa matinding traffic na idinulot ng katatapos lamang na APEC Summit sa Metro Manila. Gumastos ng 10 bilyong piso ang gobyerno para sa summit. Pero giit ng pamahalaan, mababawi naman ito sa pag-unlad ng negosyo pati na ng turismo sa bansa. Ang mainit na balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Matapos ang 2 araw na pagpupulong sa bansa ng mga leader ng APEC member economies, ano nga ba ang napala ng Pilipinas? Kung ang ekonomistang si Dr. Ernesto Pernia ang tatanungin, malaki ang maaasahang benepisyo ng Pilipinas mula sa mga business agreement na maaring nabuo dahil sa pagdating sa bansa ng maraming negosyanteng lumahok sa mga pagpupulong. Mayroong mga private interactions and agreements between businessmen that will result in investments, which would then in turn result in employment and jobs. Bukod kasi sa mga bigating negosyante ng Pilipinas, nagdatingan din ang ilang kilalang dayuhang negosyante at chief executive officers ng mga malalaking kumpanya sa abroad. Ang pagtatagpo ng mga posibleng mga partners makikita marahil sa eksenang ito kung saan si US President Barack Obama pa nga ang nagsilbing matchmaker para sa Filipina engineer na si Aiza Mejino na naghahanap ng magpopondo para sa mass production ng kanyang imbensyon at si Chinese businessman na si Jack Ma na kasama sa listahan ng pinakamayayaman sa buong mundo. Bukod dyan, ayon kay Finance Secretary Cesar Purisima, kahit na ilang araw lang, napunta raw ang atensyon ng mundo sa Pilipinas at naipakitang kaya palang mag-host ng ganito kalaking event. Kung 10 billion pesos man daw ang budget para sa APEC, tingin naman ni DOT Secretary Ramon Jimenez ay sulit ito dahil ginastos din naman sa Pilipinas ang pera. Tinatayang nasa 10,000 katao ang mga dayuhang delegado ng APEC. May mga meetings hindi lang sa Metro Manila, kundi sa Boracay, Iloilo, Bataan at iba pa. Kaya ang numero 1 na kinabang daw sa APEC Summit, turismo at bilyong-bilyong Pilipinong nagtatrabaho sa sektor na ito. Wala pa hong participant, awa ng Diyos, na lumabas ng meeting who was not satisfied or even in fact enthused. Pero para sa isa pang ekonomista na si Professor Noel Leco, maliit lang ang ganansya natin sa pag-host ng APEC Summit. Bagamat nagbukas ng oportunidad ang APEC Summit, di raw malalaking trabaho ang nakukuha. Kung ang napapasukan natin ay purely on the labor side, no, or on the assembly side, maliit ang value noon sa Pilipino. Ang mismong summit din daw, abala umano sa marami dahil sa traffic at talo na ang mga no work no pay ang trabaho. Ayon naman kay Dr. Pernia, may katotohanan din naman ang batikos ng iba na mahahalin tulad sa isang social club ang APEC. Pero hindi rin naman daw mababaliwala ang benepisyo mula sa pag-uugnayan at tulungan ng mga bansa. Sandra Aguinaldo, GMA News.